Yes, good morning, good morning, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best Live on Podcast. At syempre, it's already Saturday at magkakasama na naman po tayong lahat. Kamusta kayo dyan? Namiss ko kayong lahat ha. At meron tayong special guest para sa inyong lahat. Ito po isang malapit na kaibigan natin na palagi natin nakakakwentuhan dito sa ating opisina. Isa po siyang international top earner at ngayon talagang sobrang lakas na kumita. Kaya nga ngayon mga kauno, gusto kong makilala po ninyo. Walang iba kundi ang ating special guest for today, Upline Ian Camilo. Good morning mga kaano, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa po akong international top earner. Napakasarap pala kasi, di ba? Dati lang akong na-invite, di ba? Ngayon, isa na rin akong talagang kumita dito, di ba? Oh, tama-tama. Upline Ian Camilo, relax ka lang ha. Tayo-tayo lang to. Huwag ka mag-alala. Ako lang to talagang. Mukhang nagagwapuhan ka yata sa akin. Ngayon, okay. At syempre, yung mga ganitong klaseng episode ay talagang napakaganda nito, mga kauno. Kasi yung sa ating international top earner, alamin natin ang mga kwento ng buhay na meron ng isang Upline Ian Camilo. Upline Ian Camilo, yan. Para sa kaalaman ng ating mga kauno, ano ba ang background mo at paano ka nadala dito sa UNO? Ang background ko po, isa po akong traffic marshal ng BGC. Isa po akong na-invite ng sabi sa akin, basta. Ako na may nabasta, sumama po ako sa parking area. Oh. Tapos, inikot-ikot ako, di ba? Pinakausapit kami, pangaway-kamay. Dami po kong nakausap na kumita, hindi lang kumita, at yumaman pa. Iyan, okay. Ako'y kinakabahan sa'yo kasi ikaw ay isang traffic enforcer. Yung mga taga-BGC na yan, masusungit yung mga yan. Isa ka ba doon sa mga masungit doon? Good approach pa rin sa mga taong may mga violation sa karsada. Ginawa ko rin lahat kasi sa mga nahuhuli namin, di ba? Talagang hirap rin ang buhay kasi ulan, init, alikabok, ang dami mong kaaway kasi nga hindi nila matanggap pag matikita, di ba? Upline Ian, ano ang buhay ng isang Upline Ian Camilo dati, bago ka maging traffic enforcer? Yung ano ko talaga, isa po akong guard po ako ng ISEM. Tapos nagsawa ako doon kasi nga tayuan, 'di ba? Ilang years na rin ako nakatayo. Nag-apply naman ako sa BGC Marshal. Doon na naman nabilad naman ako sa init. Ikaw ba'y taga Maynila o taga probinsya? Ako po ay taga province. Ang province ko po, province sila. ko, Zamboanga del Sur, Pagadan City. Diyan po ako lumaki. At saka isipin mo, ang trabaho ko sa Zamboanga, isa po ako nagkukupra, diba? Yeah. Magsasaka, mangingisda. Yan po yung buhay ko na nakita ko si Uno. May pag-asa kong umasinso. Ginawa ko po lahat. Kamusta buhay mo sa Zamboanga del Sur? Yeah. Anong buhay meron kayo ron? Mahirap kami talaga kasi kung mayayaman kami, kung may pira kami doon, hindi na ako pupunta dito eh. Hindi na ako pupunta sa Manila para kumita ng pira. Doon na lang kami sa Mindanao. Pero kinulang na pumunta nga dito, nabuti na lang, nadala ako dito sa negosyo. Buti na lang, no? At ikaw ba nung nasa Zamboanga del Sur ka, nangangarap ka pa ba sa buhay mo noon? O mas gusto mo nandun ka na lang talaga? Nandun ako sa Zamboanga del Sur, nangarap din ako na mabago yung buhay ko. Pero hindi ko alam paano mabago ang buhay. Yung nakita ko na si Uno, na sa isip ko na pwede pala mabago yung buhay ko. Yung para yun. Nung nagpunta ka na ng Maynila, ikaw nga yung naging guard. Okay, sa iyong pagiging guard, ikaw ba'y nagkaroon ng pamilya rito? Una-una talaga, pagdating ko sa Manila, naging tindiro po ako ng lulo ko. Okay. Mga 1 year, nakaipon ako ng 35,000, nag-apply ako ng bilang security sa SM. Naging SM guard ako. Yung mapagod na nga ako, na-apply naman ako sa BGC. Papalipat-lipat na lang, wala pa rin nangyayari sa buhay. Parang nililigaw mo yung sagot mo, ha? Ang tanong ko sa iyo, kung may pamilya ka. Sagutin mo, may pamilya ka ba rito? May asawa at anak ka ba? Ako po,
talagang mayroon po akong mayroon po akong asawa. Yan, love life. Oh, love life. Nandahil sa negosyo kasi ayaw niya. Ayaw niya tong negosyo na to. Tama. Siyempre, gustong-gusto ko po ang negosyo na uno kasi siyempre, pagod na rin ako sa trabaho ko. Inuuna kong uno. Sabi ko, pag umasinso ko, 'di ba? Magbalikan lang kami. Pero hindi nangyayari. Hindi kami nagbalikan. 'Di ba? Kasi ayaw niya, gusto nga mag-uno eh. So ibig sabihin, negative siya no sa ganitong klaseng negosyo. Oo, negative na rin siya. So hindi kanya sinuportahan nung simula. Yes, definitely. Hanggang ngayon hindi ka na rin sinuportahan, kaya hanggang ngayon hindi na kayo nagkabalikan. Hindi na, wala na. Ikaw ba ngayon meron ka namang meron kang may nagmamay-ari na ba ng puso mo ngayon? Talaga, no? Coming soon, no? I-announce mo rin ba rito yan? Coming soon. Pinapatawa lang kita, pero sa totoo lang, alam mo ito si Upline Ian Camilo, sa totoo lang, masayahing tao talaga siya. Pero usually, yung mga masayahing tao, ayan yung mga taong malalim no ang pananaw sa buhay. Sino si Upline Camilo sa likod ng pag hindi ka nag-uuno? Sino si Upline Camilo? Isa po ko talaga na nagsuporta rin ako sa mga mga nagtiwala sa akin sa negosyo kasi alam ko pag may naniniwala sa yung tao, 'di ba? Katuwang mo sila sa business, di ba? Kailangan nandyan ka po lagi para sa kanila. Talagang, di ba? Focus rin ako sa negosyo kasi alam ko may marating po ako sa buhay. Tama. Pero gusto kong matanong sa iyo yung personal story mo. Ano ba yung buhay mo nung bata ka? Talaga sa bata pa ako nag-umpisa. Bata pa ako, kasi ang napapalaki po sa akin, totoo lang po, ang napapalaki po sa akin, yung lula ko. Sila po napaparal sa akin, lula ko at lulo ko. Nabutan pa rin ako na ganito na yung buhay ko, yung mama na ko. Napakaswerte kasi nga, yung lula ko, kasi yung birthday niya, di ba, dati, yung nagtrabaho ko sa BGC, 500 lang, 1,105. Pero yung birthday, surprise ko siya kasi kumikita na ako sa uno. Binigyan ko siya ng 10,000, hindi niya sobrang saya na hindi niya bayaran ng pera. And siya po napapalaki, yun lang po yung bawi ko sa kanya. Kasi siya po napapalaki sa akin yung lula ko. Yan ang pinakaano kasi nga, at least nabutan pa nga ganito na yung buhay ko. Dahil sa uno. At least nakita niya yung yung nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Oo. Nung una ba yung nalaman niya na nag-uuno ka, anong sinabi nila sa'yo? Yung ang una-una, yung magulang ko, hindi rin sila kasi, siyempre, namumuhunan po ako dito. Yung magulang ko, nag-ano din. Kasi nanghiram ako ng pira eh. Akala nila, ganun lang bitawan eh. Di ba? Nanghiram ako sa kanila ng pira. Ba't ganito kalaking hiramin ko? Pero, siyempre, baka daw ako ma-scam. Di ba? Hindi naman rin ako pumapasok ng hindi ko nakita yung legalities ng company, di ba? Gano'ng katagal ang company, ang gaganda-ganda, ang tagal ng company natin. Di ba? Marami pong umasinso. Talagang pinasok ko po. Yung namumuhunan ko po talaga dito sa negosyo. Nung time na pumasok ka na, nag-uuno ka na, syempre lahat tayo may mga bagay na pinagdadaanan tayo eh. Hindi naman yung biglang yaman, hindi naman to ganon. Ano yung isa sa mga personal story mo naman na hindi mo malilimutan nung nagsisimula ka pa lang? Nung nagbibuild ka pa lang ng grupo? Po, talagang sa umpisa ko, akala ko, yaman na yaman ako. Balik-balik sa opisina, balik-balik sa opisina. Diba? Yung pera ko na libo-libo, talagang bariyan ng kapalit. Talagang wala na, piso na lang. Wala na talaga. Kahit yung cellphone kong keypad, gusto ko na gusto ko na ibinta, pero wala rin bibili. Diba? Wala, yung libo kong pira, nasidot lahat, namuhunan, naubos lahat. Diba? Akala ko madali. Diba? Nabibinta ko ng product sa mga kaibigan ko. Binili naman yung product ko. Pang araw-araw ng gastusin. Araw-araw, para makagalaw-galaw na ako.
Nangyari, sa palagi ko nagbibenta ng product, wala na pong bumili. May kaibigan kong hilongga. Yan. Doon sa sa BGC sa baba ng may kaibigan ako. Siyempre, lagi ko siyang binibenta ng product. Sabi ko, "Te, bili mo yung product ko." Tapos binili niya. Tapos naubos na naman 'yon. Bili na mo yung product. Sabi niya, ang dami yung product nito, tapos bilhin mo na naman yung product. Sabi ko, ma'am, iiwan ko na lang yung product. Bawat daan ko dito, kakain ako sa restaurant mo. Kain ako. Ngayon naman, naubos na. Binta ko naman yung anong product siya. Yun na, dami ko ng product. Ang sabi niya sa akin, ang sabi ko, pwede ba po yung yung tawag nito, yung kutong. Yung kutong, ipunin mo na lang. Ipapakain mo sa aso ko. Pero hindi nila alam. Ako po yung kumain. Totoo lang. Ako po yung kumain. No? Ako yung kumain kasi nga dumaan po ako sa nung prosesong tawag. Di ba? Sabi ko, talagang sabi ko, kasi ayaw ko po mapapahiya sa mga tropa ko na bumalik ako sa trabaho. Hindi po ako bumalik sa trabaho, talagang tinutuloy-tuloy ko. Pero tumutuloy-tuloy ako, nakuha ko yung success ko dito sa ulo. Hanggang ngayon, nanginabang ako sa negosyo na uno. Napakaganda. Kasi nga, laki yung pagbabago sa akin ko ngayon. Napasalamat talaga. Ano yung pakiramdam nung nakita mo yung uno, tapos dumaan ka sa hirap? Ano yung pakiramdam nung yung buhay mo ngayon na hindi mo inaasahan na ganyan mangyayari sa'yo? Talagang, akala ko, yung sobrang proseso na ako, sa isip ko, parang hindi naman totoo, Akala mo ending na. Oo, akala ko hindi totoo, Tapos palakpakan, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Sabi ko, na ano nangyari? Tapos yung tiyan ko, walang kain. Tapos kung baka pakipins yung upline ko, di ba? Masaya na masaya ako kasi makakain ako ulit. Yan talaga yun na, talagang dumaan rin ako sa butas ng krayong bago na kung ganito. Naging, yung buhay. Buti na lang, hindi po talaga ako tumigil. So masasabi mo, ang pagyaman, maaring dumaan ka sa butas ng karayom, pero worth it naman pagdating ng panahon. Yes po, pag ikaw yung matagumpay, di ba, na hindi mo na maisipan yung nakaraan mo. Yung naubos na yung pera mo sa umpisa, yung 1,000 mo, piso na lang tira, pero ikaw magtagumpay, katulad na sa akin ngayon, talagang kumita ng kumita, napakasarap ng buhay. Kasi nga, hindi lang ako tulungan, buong pamilya ko. Nung maganda nung sinabi mo kasi tawag dito, maraming tao kasi ang akala kasi nila, mga kauno, ang pag-uuno talagang overnight, pwede kayo maman. Hindi, may mga dadaanan ka talagang proseso. Pero worth it naman lahat 'yon, mga kauno. Kaya nga ngayon si Aplen Camilo sabi nga buti na lang talaga nagtuloy siya. Ano yung pakiramdam nung may mga unang tao nagtiwala na sa iyo? Kasi maraming maninegative sa iyo Anong pakiramdam nung may nagtiwala naman sa iyo? Talagang yung may nagtiwala sa akin, talagang sobrang saya ko. Kasi nga sobrang saya ko. Bakit sobrang saya ko? Kasi nga may nagtiwala na sa akin. Ibig sabihin, natuto na po ako sa business. Kasi naniwala na sila sa akin Kasi sa isip ko, yung walang naniwala sa akin, hindi ako marunong mag-present ng business. Yun ang nasa isip ko yung naisip sa mga katropa ko. Yung may naniniwala na sa akin, sobrang saya ko kasi nga yung naniniwala sa akin, tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy na po yung grabe sumupasali sa akin. Grabe. Hindi mo na mapigilan. Oo, hindi na. Hindi na ako na kasi nga sobrang na. Ibig sabihin, yung kaalaman ko, kasi yung kaalaman hindi talaga sa'yo talaga Yung kaalaman siyempre nagti-training ako. Diba? Lahat na napasok ko ng training, araw-araw ko sa opisina, tapos yung mga kumikita na malaki, nakikinig lang ako sa kanila habang sila nagtutok. Ibig sabihin, yung kaalaman ko, na-absorb ko, na kahit saan, pag ilabas mo ako, kung ilabas mo ako, kung sino yung kausap ko, kaya ko silang kausapin. Tama. Kasi nga marami na po akong alam dito sa negosyo. Napakasarap. Ibig sabihin, natututo ka na noong mga panahon na yon. Opo. So, napaka-importante ba na nag-aaral sila? Inaaral nila yung negosyo? Yes. Napaka yung negosyo pag naaral mo to.
Kasi pag naaral mo negosyo, kahit mag-isa ka, para kang agila, lumipad mag-isa, kaya-kaya mo. Yun ang maganda. Oo. So, ibig sabihin, kahit mag-isa ka, no, kayang-kaya mong magpalaki ng grupo. Yes. Ano yung mga pwede mong masabi sa mga bago nag-uuno? Na, ano yung mga strategies na pwede nilang gawin habang sila'y bago pa lang? Sige, pwede mo silang kausapin dyan. No, mga kauno, kung ikaw ay bago sa negosyo, 'di ba? Una-una, makinig ka sa upline mo. Yan. 'Di ba? Ikalawa, huwag kang magbagong ugali. 'Di ba? Kumita o man, ganun ka, sumunod ka. 'Di ba? Kasi pag sumunod ka, ikaw yung magbenepisyo. Kasi ako po, habang ano talaga, sumusunod po ako. So sa upline ko nag-guide sa akin. Kasi sila may nakita ko, may nagawa na sila. Ako wala pa. Kahit anong katigas ko sa BGC, kahit anong katigas ko sa kalsada, pagdating sa negosyo, tinanggal ko kasi gusto ko mabago buhay. So, nag-humble down ka? Oo, humble ako. Sa mga, ang mga upline na guide sa akin, si upline Tolet, sa upline na rin. Paano? So, in short, nakinig ka sa lahat ng mga tao nagtuturo sa iyo. Yes po. Training. Paano mo naman hinahandle yung, ngayon, malaki na grupo mo. Paano mo naman sila hinahandle? Ano yung mga bagay na ginagawa mo para mas lumaki pa yung grupo mo? Una po, sa grupo, di ba? Kailangan, hindi ako lalayo sa upline ko. Kasi, ano yung sinasabi, magtatanong po ako ano dapat gagawin. Magtatanong po ako sa nila anong dapat. Kasi nga, paiba-iba po ugali lahat mga downline. Mga sumasali, hindi kayo pares ng utak. Kailangan mo talaga yung upline. Kasi ang upline, na mag-guide sa'yo. Sumbong mo yung problema mo. Oo. Kasi ang upline, pag isumbong mo yung problema mo, siya naman yung siya naman yung magbabato sa mga... Siya yung mag-guide sa'yo. At least hindi nagalit sa akin yung tao sa kanya. Siya na bala doon. Nalaman lang nila ngayon. Yung sumbong mo pala kami, ha? Napakasarap pala pag may upline, no? Ang sarap mo may upline. Pero yung pag-build ng grupo, ano yung mga palagi mong ginagawa para mag-stay sila sa'yo? Anong ginagawa mo? Kung ano yung ginagawa ng upline ko, unang-una, nagbabanding sila. Ano ba kayo? Umiinom ba kayo? Oo, nag-aalap. Tapos, di ba? Talagang inobserbahan nila yung talagang katulad sa akin kasi dumaan ko sa proseso. Nakita ko yung downline ng proseso, labas-labas kami. Ganun. Kain ka na. Ano naman, talon-talon naman yung downline mo kasi siyempre nakakain. Tama. Diba? Kasi malalaman mo naman naduman din ako sa proseso Na pag napalabas mo, kahit kunting ano lang yan, masaya sila. Masaya sila. Oo. Ang pinaka dyan. So, yung pag-build ng grupo, sa totoo, importante yung yung nakikisama ka talaga sa mga downlines mo, no? Mas lalo-lalo na, bago yung mga yan, hindi pa nila alam yung pakiramdam ng Oo. Di ba? Yun po. Kasi, kunyari, bago pa ako sa negosyo, di mo ako pakisamahan, wala pa kung masyadong income, hindi tayo magkasama niyan. Mapapaalis po ako sa'yo. Ngayon, pagsamahan mo muna. Kasi hindi pa niya naaral lahat Hindi pa niya hindi pa niya pag bakbakin mo agad yun, di mo wala sa'yo. Sana yun, di ba? Kailangan, habang hindi pa siya, habang inaaral pa niya, sama-samahan mo muna. Ako meron akong tanong sa ito. Napakaganda nitong tanong na to, upline. Anong klaseng upline ka? Stricto o mabait na upline ka sa kanila? Ako po, ako. Kasi traffic enforcer ka Hindi. So, stricto ka ba sa kanila? O mabait ka na upline sa kanila? Nagtuturo ka ba? O gano'n? Paano klaseng upline ka? Ako po, hindi po talaga kung ano yung ugali ng upline ko, ginagaya ko lang. Kasi yung upline ko, upline tulis, mabait talaga yun. Ginagaya ko yung yung ugali. Kasi kung dalhin ko yung bilang traffic marshal na sigaw-sigawan kita, wala yung tao ko. Sigurado. Alis ka dyan. Huhulihin mo lahat hindi pwede. Yung upline ko, sabi niya, mabait yung upline, ginagaya ko lang siya kasi dumadami yung alas ngayon. Lumalaking grupo namin. Hindi ko dinadala yung bilang baging traffic marshal. Ako hindi ko dinadala yun. Tama, oo. Kasi kung dalhin ko yun, wala. Wala, no? Hindi sila mag-i-stay sa'yo, wala. no? Oo. Ano usually yung
pagkakamali ng mga baguhang distributor para sa'yo? Ano yung mga pagkakamali nila na napapansin mo? Ang pagkakamali nila, minsan, talagang, yung pagkakamali na, mali ko rin dati. Kasi, ayaw nila matigas sila mag-office. Ayaw mag-office. Ayaw na mag-office. Ayaw na, bakit pasamo, sa ano tawag sa Zoom, ayaw mag-Zoom. Di ba? Tagang problema rin eh. Pero, ano lang, sabi ko, i-chat ko lang bro, hindi ka naka-training ngayon, bawi ka lang. Bawi naman. Ayaw din mag-invite. Ayaw din. Pero ano lang, hindi ko pa rin inaaway. Pero, may panahon na bro, sige lang, bro, bawi ka lang, next training ka. Ay, magti-training naman. Yung training, narinig yung magandang tumudo. Okay naman. Tsaka laki ng grupo mo ngayon eh. So, ibig sabihin, may mga tao talagang natututo. May mga tao talagang nag-e-enjoy din nakasama ka. Kasi kasama yun sa pagpapalaki ng grupo eh. Kailangan nag-e-enjoy sila nakasama ka. So, nagagawa mo lahat yun, sigurado ako. Diba? Kaya lang, along the way, may mga matitigas na ulo ng mga downlines. Paano mo hinahandle naman yung mga medyo matigas ang ulo na downline? Yung downline na matitigas talaga, ang aso kasi, pag matigas, ang aso, pag palagi ka rin natahol, pakainin mo lang yan. Pakainin mo, mawala na yung sa'yo, hindi ka natatahulin yun. Parang ganun din, papakainin lang. Kain lang kami sila, usap-usap, hanggang naman. Umaamo naman. Umaamo na sa akin. Umaamo naman. Pag hindi mo magagalit yun. At hindi mo ka-play para aso din. Applied, Ian, hindi lahat naniwala sa'yo nung bago ka. Sigurado ko may mga taong nang negative sa'yo. Paano mo dinil yung mga negativity na yun? Na mga kakilala mo, kaibigan mo, na mga kamag-anak mo, paano mo sila dinil? Isipin mo na sobrang dami pong negative. Kasi isipin mo sa BGC, marami kong mga kasama doon. Hindi ko alam paano ko sila pasalihin. Kasi hindi talaga sila sumali. Sa mga BGC. Sabi ko sa isip ko, hindi lang kayo ang tao. Kasi siyempre, pag butante, ang dami namang million yung tao. Ang dami. Sabi ko, ang ginawa ko, sinipagan ko. Yung mga tropa ko na hindi sumali, yung mga kasama ko na sa trabaho na sa BGC na sumali, inayaan ko lang, hindi ko lang inaway. Sila nga, sa akin, walang mangyari sa'yo dyan. Ang daming kwento, sa'yo, payat ka na, yan sa'yo. Ganun ako eh. Parang dami ng no? Sabi ko, pag nandyan yung Marasal, ikot-ikot Marasal. Alam ko, tropa ko, tago ako. Hindi naman ako makita agad kasi nagmumotor sila, tago. Kasi pag makita kami, may sabi, nangyari sa'yo, bro, payat ka na, ganun din. Diba? Pero hindi ko sila pinapakinggan kasi sabi nga sa training, diba? Pag makaresulta ka, sa huling halakak, tawanan ka ngayon, pero sa huling halakak, ikaw pa rin yung Ikaw ang ikaw yung nasa iyo ang huling halakhak. Nasa akin yung huling halakhak. Ko lang sila. Pero yung kumita na po ako ng malaki, nagka-check-in na po ako. Isipin mo, 4 na sector commander ng BGC sumali sa akin. Yung lahat yung sa akin, ang negative sa iyo, sumali rin. Sumali din sa akin. Kasi nga una, check ko, laki. So 100,000, ilang 100,000 pinakita, 5. Tapos pagbalik ko, nakamasda ako. 500,000, kalahating milyon yun. Oo. Tapos, pagbalik ko, nakamasda na ako. Magulat talaga sila kasi nga, Mazda, nakasagas nun eh. Anong sabi nila nung nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo? Sabi na sa akin, grabe. Napakaswerte mo talaga, 5'9", kayong 5'9" kasi, salita yun eh. Sa gwardiya, 5'9". Napakaswerte mo. Talagang ganito na yung nangyari sa buhay mo. Isipin mo, kami ngayon, dito, nakabilad pa kami sa init, pero ikaw, sarap-sarap mo. Minsan, pag pumunta ako sa BGC, luluha yung mata ko eh. Kasi, pag dumaan ako sa BGC ngayon, kasi doon ako nagtatrabaho eh. Minsan, lumuluha yung mata ko kasi nga, doon ako nanggaling. Dapat sila, maniwala na sila eh, kasi para maging katulad sila sa akin. Ano masasabi mo sa mga kaibigan mo na, dahil nga hindi nila ginawa, tapos ikaw na bago buhay mo, paano ka tumutulong sa kanila ngayon? Ang ko lang, yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko, diba? Tanggalin yung pride natin. Diba? Isa na rin kasi nakaharang sa atin yan eh.
Diba? Yung pride. Dapat, katulad sa akin, may narating ako, nakita nyo naman sa mga mata nyo, dapat tiwala. Magtiwala ka. Kasi malay mo, yung narating ko, mararating mo rin. Tama. Naniniwala ka ba na, apply ni Ian Camilo, naniniwala ka ba na yung ganitong klaseng negosyo, hindi kailangan ng mataas sa pinag-aralan? Opo. Naniniwala pa ako. No? Kahit kasi nga dito, may nakita ako, may ano ko dyan na isipin mo, kasambahay, yumaman. Grade 1, yumaman. Grade 2, yumaman. Grade 3, yung grade 4, yumaman. May grade 4, yumaman. Halo-halo May construction worker. May tricycle driver. Halo-halo Wala namang hindi naman taas ng high, bakit ay umaasinso naman. Doon nga ako na-challenge bakit ako sumali doon sa UNO? Dahil sa kanila, kung nagawa nila, impossible naman hindi ko magagawa. Tama. Ito, magandang tanong to para sa'yo. Kung babalikan natin yung bata ka, syempre, yung mga panahon na yun, wala ka pa masyadong pinapangarap sa buhay. Tapos, yung nakapag-uno ka na bago buhay mo. Kung babalikan natin yung batang Ian Camilo, anong gusto mo sabihin sa kanya? Yung bata pa ako, yung siguro mga 12 years old, diba? Nangangarap din ako Ano mga pangarap mo nun? Gusto ko maging sundalo. Oo. Yun ang pangarap ko. Kasi nga sa Mindanao, pumasok po ako ng kapgo Pumasok po ng kapgo sa Mindanao para makahawak na ako ng baril. Tapos, pumunta ako sa Manila para ma-enlisted. Diba? Hindi naman ako na-enlisted na bilang sundalo. Diba? Ngayon naman, ang hawak mo, sabon. napunta naman ako sa napunta ako sa security. At hindi mo baril lang pangarap mo. napunta ako sa security guard. Tapos napunta ako sa traffic marshal. Ano gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Halimbawa, nakita mo yung sarili mo, bata ka, na hindi ka naging sundalo. Hawak mo sabon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Diba? Akala mo yung pangarap mo na hindi pala, yung pangarap mo na maging sundalo, hindi natutupad. Diba? Kasi yun pala, may linya po tayo pala talagang inaano ng Panginoon. Tulad sa akin, nangangarap ko maging sundalo. Hindi naman ako napunta sa sundalo. Diba? Napunta mo ako sa negosyo. Pero, diba? Umaasinso naman ako. Tama. Sa lahat ng desisyon mo sa buhay, wala ka bang pinagsisihan? Mayroon. Sinisisihan ko yung magulang ko sa isip ko dati na para akong bakit ako pinanganak na kaming mahirap kasi nga yung everyday yung pagkain namin parang short, wala yung mga ulam parang tapos nakita ko yung mga classmate ko, mga kaibigan ko, maganda yung buhay nila. Sabi ko, bakit ganito? Parang sinisisi ko yung magulang ko na palagi lang nagtatagay, siguro ganito yung buhay namin kasi panay-tagay lang sila, panay-away pa, mga ganon, yun ang iniisip ko, parang yun ang panagsisihan ko, yung magulang ko hindi pala dapat pala, kung mahirap sila, dapat tayo ang tatayo na maging mayaman sila. Tama. Dapat ikaw yung maging mayaman sa pamilya nyo. Oo. Kung alam mo na wala nangyayari sa pamilya mo, dapat ikaw kauno, ikaw naman yung tumayo kasi kaya ikaw yung inilagay dito sa uno kasi alam ng Diyos, ikaw yung may kakayanang gumawa nito Tama ba? Opo. Akala ko pinagsisiya mo, bakit ang gwapo mo? Ganito yung di ba? yun yung ko. Yung bata pa ako. Oo. Kasi kita ko yung mga okay ng buhay nila. Kami, mag-aaral, wala pang baon ng bigyan kami ng dos. May pa yun, parang ganun. May kurot pa, may kurot. Minsan, di na ako hingi At hindi, matindi yung mga pinagdaanan natin ng mga bata tayo Pero, sa lahat ng mga nakukuha mong mga achievements ngayon, sa iyong pag-uuno, meron ka pa bang naiisip na gusto mong kunin na ma-achieve pa? Yes po. Ano yung mga yon? Ngayon darating na 2025, ano yung mga bago mong goals? Gusto ko gusto ko talagang kasi may kondo na akong dalawa. Grabe Gusto ko maging katulad kay Upline Ring. Yan, Katulad kay Upline Ring magkaroon ng bahay, subdivision. Ganun yun ang
isa kong pangarap. Mm. Tapos yung maka-sports car ko, sarang isip-isip ko, dati kasi sa BGC, nakita ko yung sports car, talagang hindi ko na hinuli kasi di ba? Hindi ko alam kung sinong sakay dyan. Gusto ko, hulihin nila ako. Yung kasama pala nila dati naka-sports car. Mapapaliw sila sa iyo, no? Gusto ko. Kasi daan ko. Di ba? Baliw na nila. Tulad yan, mga dami na naka-sports car ngayon sa Team Scorpion. Dami na sa mga Uno. Dami na naka-sports car na gusto ko. Isa ka doon? Isa ako doon. Isa ka sa magkaroon ng sports car? Pagdaan ko sa BGC, ganda ng PBC. Pangarap mo ngayon? Pangarap mo yan ngayon 2025? Oo, yan ang pangarap ko. Tsaka subdivision? Oo. Balikan natin. Pamilya, gusto mo ba? Yes. Ayan, din pamilya. May anak ka na ba? Oo. Ilan na anak mo? Dalawa. Ayaw mo pag-usapan. Dalawa na anak mo. Dalawa. Tapos yung isa soon. Anong maipapayo mo naman doon sa mga tao na hindi na nangangarap sa buhay? Anong gusto mo ipayo sa kanila? Kasi ako dati, wala, di ba? Papayo lang sa inyo kasi ako dati, hindi kayo. Ako dati, wala na rin akong pangarap eh. Di ba? Wala talaga. Ang pangarap ko lang talaga dati, trabaho ng trabaho lang. Trabaho ng trabaho kasi kung magnegosyo ako ng traditional business, mamuhunan ako ng malaki dun. Di ba? Ang isip ko, wala akong pangarap. Buti na lang, di ba? Nakita ko yung Uno, di ba? Nabuhay yung pangarap ko. Yan. Na may pag-asa pala akong masisyon na dapat na kung ikaw ngayon wala kang pangarap, di ba? Mangarap ka. Baka malay mo maging katulad ka sa akin. Tama, oo. Di ba? Wala akong pangarap dati. Ano na pakiramdam ngayon? Ibang-iba na buhay mo eh. Sarap kasi isipin mo, di ba, guard ako. Nakakain mo na yung gusto mo, di ba? Oo. Grabe, ako na yung susurin rin sa pagkain kasi hindi na totoong ang kinakain mo. Bagong saing na. Iba kasi isipin mo, dati, umpisa pa lang ako, pag may maglulunok ng soft drinks, naglulunok din ako, pero laway lang sa akin. Pero isipin mo ngayon, di ba? Ngayon, soft drinks, bawal lang sa akin, di ba? Gusto ko lahat bilhin, hindi ko na makain kasi nga, may ano rin ako eh, di ba? May sa pagkain, may iniwasan, di ba? Napaka talaga eh, no? Na ikaw, bata ka pa ngayon, alam mo bata ka pa ngayon, todo mo to. Kasi pag bata ka pa, lahat pwede mo makain eh. Ngayon, third quarter na. Malapit na mag-fourth quarter na ka. Anong maipapayo mo sa mga ating mga kauno na syempre, hindi naman lahat yan bata pa. Yung iba dyan nagkakaedad na. Anong maipapayo mo sa kanila? Tuloy lang ba? Laban lang? Ano pa? Nung mga kauno, dumaan ka na sa proseso, di ba? O dumaan ka yung mapapalayas ka na sa bahay o ano man. Di ba? Wala ibang sa isip mo. Di ba? Lahat na training na rinig mo sa dulo ay tuloy-tuloy lang. Di ba? Kasi wala naman nag-success na hindi tumuloy. Di ba? Lahat na nag-success dito sa negosyo, tumuloy lang. Na ikaw, kung gusto mong maging successful, tumuloy ka. Tama. So, ibig sabihin, mga kauno, lahat ng tao na hindi tumigil, yan yung mga taong magiging successful. Ito, bonus part natin kay Upline Ian Camilo. Meron po akong cards dito na pwede siyang bumunot at bubunot ka lang ng isa. Apo, sagutin mo lang kung ano yun. Kahit ano dyan. Ang ganda nito. Ito yung tanong. Kailan ka huling nakaramdam ng pure joy? Yung sobrang saya ako dito sa negosyo, yung nakuha ko yung first car ko. Yan. Kwento mo yan. Kwento mo. Alam mo bakit yung nakuha ko yung first car ko? Hindi ako nakatulog. Oo. Kahit malinis pa yung kutsi ko, lililisan ko pa rin. Akala mo yung loob ng wala talaga. Mabango naman. Lalagyan pa rin pabango. Napaka hindi talaga ako sa lagi ko sinisilip yung
first car ko kasi nakakaiba eh. Yun po ang hindi ko nakalimutan na sobrang saya ko dyan. Na masakyan mo yung first car mo. Totoo yun. Totoo talaga. Kulang na doon ka matulog. Kasi siyempre, sa probinsya, karusa lang yung sakyan namin. Ng kalabaw. Hinihila. Yun lang dito sa uno. Nagkakotse ka nakakaiba. Hindi ka talaga makatulog eh. Di ba? Yun ang hindi ko na yun ang nakaresulta at saka kumikita ng malaking pera. Kasi nga, hindi ko po naranasan sa trabaho na kumita ng 100,000, 200. Dito lang sa uno nakukuha ko yun. Wala, hindi ko na. Buo, 200. Hawak mo, ha? Oo. Kasi nakachiki ko ng 296,600. Grabe, di ko maano talaga. Grabe, no? Grabe ko, Nakasarap kasi nga. Nakakabaliw, no? Oo, dati, wala. Ang chiki namin, 1,350, tapos lumaki na lumaki. Kasi nga, na-training ako. Wala naman daw sinabi na, di ba, dumaan tayo sa maliit. Hanggang malaki na pala. Hanggang maabot na wala namang dumaan sa liit na ditsok agad na 1 million, dadaan mo sa maliit para hanggang makuha na 1 million. Yan, ito last bonus part, bonus question. Anong kailangan nilang gawin para magkaroon ng 200,000 na yan? Ano yung kailangan gawin bilang bago sila? No, ngayon kung gusto mo talagang magka-chiki na ganung kalaking, 'di ba? Ang gagawin mo, focus ka sa negosyo, 'di ba? Kung mayroong mga sa paligid mo, 'di ba? May mga negative, huwag mong pakinggan sila. 'Di ba? Tapos aralin mo negosyo, 'di ba? Tapos nakachiki ka ng 30,000. Dapat doblehin mo, triple mo para marating na malaki na malaki. Hindi yung hanggang diyan ka lang sa 30,000. Kasi kung hanggang 30,000 hindi mo triple yan, paano mo marating ang 200,000? Kalang mo i-triple mo siya. Na double sipagan mo pa. 'Di ba? Sipagan mo lang, 'di ba? Kasi wala naman dito sa negosyo, marami kang kausap, sipagan mo lang, 'di ba? At least yung sipag mo talagang may kapalit. Talagang malaki yung kapalit. Ikaw yung magbenepisyo kasi sa trabaho sipag-sipag tayo, wala NCR lang yung natin. Per day lang. Dito kasi hindi per day. Talagang nakakaiba dito Nakakaibang income dito na maintindihan mo. Talagang pag inaaral mo siya. Napakaganda ng mga payo ni Upline Ian Camilo. Kaya, naway, sana marami kayo natutunan na pulot na aral at Upline Ian Camilo. Sa susunod kailangan na makasama ka namin ulit dito. Yes, dahil po. Sa hinihintay namin yung 2025 mo, magkakaroon ka ng sports car. Yes po. Tsaka magkakaroon ka ng subdivision. Sana ma-interview ka namin ulit. Yes po. No? Yeah. Ayan po, si Upline Ian Camilo po, ang ating international top earner. At hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Dito lang po sa ating Unos Best of the Best live on podcast. Ayos!